Amazing! Kilalanin din natin ang mga teen beauty queens na Amazing Earth heroes din. Siguro, yung iba sa inyo, alam kong nasan ako ngayon. Pero bago ko sabihin, may magpapasyal muna sa inyo. Miss Amazing Tour Guide, pasok! Mabuhay kapuso! This is Roxanne Alison Reyes, your Miss Earth Philippines 2020 and Miss Earth Water 2020. Nandito tayo ngayon sa Puerto Real Gardens in Intramuros. There is a tunnel, pero papunta saan kaya? Let's find out. During the Spanish time, gardens and parks actually have a promenade. So it is where single ladies and gentlemen meet. Para tayo nag-time travel sa Spanish times, and this is actually a very fun experience because I am at the heart of Manila for the first time. I'm just so proud to be a Filipina, knowing that we have this kind of rich culture and history. Ang Puerto Real Gardens is actually in relation to my advocacy, which is urban gardening and sustainable agriculture. Miss Eco Teen International 2020, Roberta Angela Tamundong, nananawagan ng ban sa single-use plastic. Bukod sa title na Miss Eco Teen International, nagwagi rin si Roan bilang Best in Eco Dress. What's the story behind this dress? Ano ba yan? Para Philippine costume ba siya? It's a Filipiniana-inspired costume for the Eco Dress Prime. So, bali gawa siya sa reusable plastics and colorful rice bags from the Philippines. Kaya super colorful siya from head to toe. So, wearing that crown and having that title, what is the advocacy behind that? So, my advocacy is spreading awareness to the youth with regards to environmental issues. And our top environmental issues today is plastic pollution, and I want to push that for elimination of the single use of plastic. Sana ipagpatuloy mo yung pagmamahal sa kalikasan at sana wag kang mapagod na i-share yung kaalaman mo, lalong-lalo na sa kabataan. Maraming salamat. Para sa amin dito sa Amazing Earth, ikaw ay isang Amazing Earth hero. Sa Palawan, may isang beauty queen na bata pa lang, pinaglalaban na ang kinabukasan ng kalikasan. Nagwagi bilang 2018 mutya ng Coron si Jasmine Precious Bello. Pero estudyante pa lang siya sa Palawan State University, nature lover na siya. Aktibo siya sa pro-environment activities gaya ng monthly beautification and cleanup drive at nakikilahok din sa school and municipal coastal cleanups. Hello, welcome to Amazing Earth. Ano-ano yung mga latest projects na ginagawa mo para sa kalinisan at kaayusan dito sa Coron? Coastal cleanup po and tree planting. Kung saan yung coastal cleanup po ay ginawa po namin sa bawat barangay na naglilinis at nangangalap kami ng mga basura sa bawat sulok ng tahanan nila kung saan malapit sa dagat. Kasi po ito po yung paraan po namin para makatulong at magkaroon ng kalinisan at respeto sa ating environment. Yung tree planting naman po natin ay sa Guadalupe area na kasama po natin yung mga municipality of disaster and risk taker. Si Jasmine Beauty na, brains pa kasi nagtapos siya ng tourism management with honors. Paano mo siya napaghahalo yung environmental advocacy mo at saka yung kaalaman mo sa turismo? Yung advocacy ko is sustainable tourism development. So as a tourism graduate, gumawa po kami ng projects and plans na pinasa po namin sa aming teachers or sa munisipyo na matutulungan or ma-develop environmental protection na rin. Mahalaga po na pangalagaan natin ang kalikasan natin dahil babalik po sa atin yung mga nagawa natin. Bilang isang environmental advocate, ano ang pangarap mo para dito sa Coron? Pangarap ko po na in the long run,
magkaroon pa po ng development ng projects, tayong lahat ay makilahok at makisama sa pagtulong-tulong sa environmental protection dito sa Coron. Isa kang beauty queen, maraming humahanga sa'yo. Anong mensahe mo para sa mga kabataang tumitingala sa'yo? Sa simpleng paggawa lang po ng mabuti sa ating environment, pagtapo ng maayos, much better na tumulong tayo, makilahok at magkaroon ng respeto sa ating environment. Hindi ka lang isang beauty queen, Jasmine, para sa amin, isa ka pang amazing earth hero. Pag-aani ng palay, yan ang challenge sa beauty queen na si Mary Dana Resurreccion kasama ang magsasaka mula sa San Miguel, Bulacan na si Demetrio Cruz. Pero bago sila mag-ani, tuturuan muna ni Mang Demetrio si Mary Dana na mag-cook out of the box. Usually tayo gano'ng katagal sinasain yan? Isang oras. Yung lalagay na natin sa apoy pagkaraan ito. Isang oras. Pwede na kainin. Pabubuksan na natin yung sinaing sa Kawayan. Maya-maya lang, oras na para tikman ang sinaing sa kawayan. Okay. Pinatikman mo ano. 20 lang. Yan. Hindi lang pang contest si Mary Dana, pang jungle survival cooking din. Winner! Pero patikim pa lang yan sa pagtikim niya sa buhay palayan. Tigasan ka ba? Taga Manila po. First time mo bang kumapas? Opo, first time po. Ano ang pangkaraniwan mong ginagawa sa inyo room? Sa ako po, bukod sa pagiging estudyante, minsan po, ito, lumalaban, sumasali ng mga pageants. Pagkapas? Wala pong ganito sa Maynila. At matapos ang 15 minutes, ito na ang naani ni Mary Dana. Kung titignan siya, madami siya pero kung susumahin sa kilo, kukunti pa lang, parang kalahating kaban pa lang ata ito. Pagod na ang beauty queen natin, pero ang totoo niyan, mahaba pa ang proseso para ang palay na ito makarating sa pamilihan ng bigas. Yung pagka naani na, pahihina na dito sa bukid yung palay, dadalhin sa kalsada, kukunya na ng buyer. Titimbangin na ron. Ngayon kasi bumaba ang palay sa ngayon, kumita ka lang ng mga 10 milya sa hektarya, maganda na. Beauty queen at magsasaka. Hindi mo akalain pwedeng magsama sa pag-aani ng palay. Ang buhay ng isang taga-lungsod, konektado sa buhay ng taga-probinsya. Kitang-kita yan dito sa amazing bonding ni Mary Dana at Mang Demetrio. Isang pagkikita na umani ng mga di malilimutang alaala sa nakatungtong sa simento at nakatapak sa lupa. Kaya sa mga kapuso nating on the go, tutukan nyo ang live stream ng ating programa sa official accounts ng GMA Network, pati na rin sa YouTube at Facebook. At mag-comment din kayo sa ating mga kwentong amazing.